Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayong April 19. The most quoted verse in the New Testament, David Psalms, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ko ng araw ay galing sa Psalm chapter 110 verse 1. Sabi po ay, Psalm of David, a Psalm. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool to your feet. The Lord will extend your mighty scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Your troops will be willing on your day of battle. Arrayed in holy splendor, your young men will come to you like dew from the morning's womb. Um, ang verse na ito ay isa sa pinaka-importanting prophecy sa Bible at madalas itong binabanggit sa New Testament dahil ituturo nito kung sino talaga si Jesus, hindi lang bilang tao, kundi bilang hari at Panginoon. At ang first teaching is, David prophesied about the Messianic King. Sa Psalm chapter 110, nagsasalita si David tungkol sa isang darating na hari, ang Messiah. Isang hari na hindi lang mamumuno sa Israel, kundi may eternal authority. Ibig sabihin, matagal ng plano ng Diyos ang pagdating ni Jesus. Hindi ito aksidente, hindi ito random, ito ay bahagi ng kanyang divine plan. At sa verse na ito, makikita natin na si Jesus ay hindi lang tagapagturo o prophet. Siya ang hari na ipinangako ng Diyos. Pangalawa, David knew that his future son is his Lord. Ito ang pinaka-amazing na part. Tinawag ni David ang Messiah na Lord, kahit na siya ay manggagaling sa kanyang sariling lineage. Sa kultura noon, ang ama ay mas mataas kaysa sa anak. Pero dito, kinikilala ni David ang darating na anak niya ay mas mataas sa kanya. Pinapakita nito na si Jesus ay hindi lang tao, siya ay Panginoon. At ganito rin ang tanong para sa atin ngayon. Kinikilala ba natin si Jesus bilang Lord ng buhay natin o hanggang belief na lang tayo? At ang last teaching, David revealed that we are the Messiah's troops. Sa psalm na ito, pinapakita rin ng mga sumusunod sa Messiah ay parang kanyang mundo, handang maglingkod, handang sumunod at handang ipaglaban ang kanyang layunin. Hindi tayo tinawag para maging passive lang. Tinawag tayo para maging active followers ni Kristo. Ibig sabihin, ang faith natin hindi lang dapat nasa salita, kundi nasa actions din. Mga kapatid, ang devotion na ito ay paalala na si Jesus ay hindi lang Savior, siya ay Hari. At kung siya ang Hari, tayo ay kanyang tagasunod. So ngayong araw, tanungin natin ang sarili natin. Si Jesus ba ay may authority sa buhay natin? O tayo pa rin ang nasusunod? Dahil ang tunay na faith ay hindi lang paniniwala, kundi pagsunod. At kapag pinili nating sundin ang tunay na hari, doon natin maranasan ang tunay na direction, purpose at buhay na galing sa Diyos. Yun lamang po.